7 araw sa Maynila. Ang leksyon ng pagpapakumbaba para sa mga elitista ng Britanya. Ano? Isang field trip sa Pilipinas. Ang mga senior natin noong nakaraang taon ay nakapunta sa Tokyo at New York. Bakit naman tayo sa Pilipinas mapupunta? Iyan ang reklamong maririnig mula sa mga mag-aaral ng Wellington Royal Academy, isang prestihiyosong paaralan sa London na naghubog sa hindi mabilang na mga leader ng Britanya. Ang pagmamataas ng mga mag-aaral dito ay abot langit, ngunit ang karanasang kanilang natanggap mula sa kanilang field trip sa Pilipinas ay isang serye ng mga nakakagulat na pangyayari na hindi inaasahan ng sinuman. Nagmulat ito sa amin na para lamang kaming mga palakang nakakulong sa isang balon. Ano nga ba ang nangyari sa lungsod na tinatawag na Maynila na nagturo sa mga pinakamatalinong isipan mula sa Britanya ng isang panibagong aral sa pagpapakumbaba? Ang kwento ng 7 araw na hindi ka panipaniwala ay magsisimula na. Ako si Emily Jones, nakatira sa Kensington District ng London, ang Wellington Academy. Kung saan ako nag-aaral, ay isa sa mga pinakamatanda at pinakakilalang paaralan sa Britanya. Maraming punong ministro ang naging alumni ng aming paaralan. Mayroon kaming isang espesyal na tradisyon. Bawat mag-aaral sa huling taon ay kailangang sumali sa isang linggong field trip sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, ang mga senior namin ay nakapunta sa Wall Street at Silicon Valley sa New York. Noong isang taon naman, sa Financial District ng London at sa Oxford University. Kaya naman, inaasahan naming lahat na mapupunta kami sa mga lugar tulad ng New York o kahit man lang sa Tokyo. Ngunit nang inanunsyo ng paaralan ang destinasyon, ang buong auditorium ay tila napipi sa isang iglap. Ang destinasyon para sa field trip ngayong taon ay Metro Manila, Pilipinas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa auditorium bago ito sumabog sa malakas na pagtutol. Nagbibiro po ba kayo, sir? Saan po ang Metro Manila? Asya na nga lang, bakit Pilipinas pa? Hindi ba't doon ay may mga taong nakasuot pa rin ng salakot at nakasakay sa kalabaw? Si William, ang kaklase ko, ay agad na tinawagan ang kanyang mga magulang. Wala pang isang oras, mahigit 200 na magulang na ang nagtipon sa paaralan na pumilit sa administrasyon na magdaos ng isang emergency meeting. Bakit ninyo ipapadala ang aming mga anak sa isang developing country? Tanong ng ama ni William. Isang vice-presidente ng isang malaking bangko sa Britanya. Ang silid ay puno ng mga matataas na opisyal ng Britanya, mga ministro, embahador, at CEO ng malalaking korporasyon. Hindi New York o Tokyo, kundi Metro Manila. Nababaliw na ba ang paaralan? Mas mabuti pang sa Africa na lang. At least makakapag-volunteer pa sila. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta ang anak kong babae sa isang mapanganib na lugar. Sinubukan ng aming headmaster na magpaliwanag, ngunit walang saysay. Mga ginoo at ginang, ang Metro Manila ay isa sa mga pinakamahalagang megacity sa mundo at ang Pilipinas ay isang developed na bansa. Developed? Isang bansa na binigyan natin ng aid noong dekada 80, sa huli, sa kabila ng matinding pagtutol, hindi binago ng paaralan ang desisyon nito sa dahilang ito ay isang patakarang inaprubahan ng Department of Education. Sa araw ng aming pag-alis, ang kapaligiran sa Heathrow Airport ay parang isang libing. Karamihan sa mga estudyante ay nakaitim. Ang mga magulang ay umiiyak na parang naghahatid ng mga anak sa giyera. Emily, kung may mangyaring masama, tumawag ka agad sa embahada ha? Sabi ng aking ama, isang diplomat, habang inaabot sa akin ang isang satellite phone. Maging siya ay ganoon ang pag-iisip tungkol sa Pilipinas. Nagpost ako ng isang story sa Instagram. The worst trip of my life is about to begin. 12 hours flight to Manila. For nothing. Agad-agad, daan-daang komento ang dumating. Ang mga kaibigan mula sa buong Britanya ay nagpadala ng mga mensahe ng pakikiramay at pang-aasar. Kawawa ka naman, Emily. Enjoy the balut. Okay? May wifi ba doon? Mag-ingat ka. Baka mapagkamalan kang taga-ibang bansa doon. Nang lumipad ang eroplano, nag-toast kami sa aming huling baso ng alak. Isang pakiramdam ng pagkadismaya ang bumalot sa amin sa pag-iisip na kailangan naming tiisin ang isang linggo sa isang lugar na walang masarap na pagkain at walang kakaibang kultura. Si Thomas, nakatabi ko, ay napabuntong hininga.
12 hours from now, we will travel back in time. Tumango ako bilang pagsang-ayon habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng London na unti-unting nawawala sa bintana. Sinasabi sa sarili na kailangan ko lang magtiis ng isang linggo. Noon, hindi ko alam na makalipas ang 12 oras, haharap kami sa isang napakalaking pagkabigla na magpapabago sa aming mga buhay magpakailanman. Ah, oo nga pala. Siguradong walang matinong optical shop sa Pilipinas. Dahan-dahan kong hinaplos ang lalagyan ng aking reserbang salamin sa bulsa. Para sa isang taong may malabong paningin tulad ko, ito ay isang mahalagang bagay. Ang Chanel frames na ito ay isang buwan kong hinintay mula sa isang luxury store sa London. Sino ang mag-aakala na sa loob lamang ng ilang araw, ito mismo ang magdudulot sa akin ng isa sa mga pinakamalaking sorpresa sa aking buhay. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang aming inaasahan ay isang tanawing ganap na kabaligtaran sa aming imahinasyon. Nang lumapag ang eroplano, tamad kaming tumayo para kunin ang aming mga bagahe. Ang 12 oras na biyahe ay isang tunay na pagpapahirap. Sa wakas, nandito na rin. Ang isang linggong impyerno ay magsisimula na, bulong ng isang tao sa likuran ko. Ganoon din ang naisip ko. Inaasahan namin ang isang lumang paliparan, magulong mga kalsada, at kakaibang amoy na naghihintay sa labas. Ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano at pumasok kami sa aerobridge, naramdaman kong may mali. Teka, Pilipinas ba talaga to? Bulong ni Clement. Ang kaibigan kong kasama. Ganoon din ang naramdaman ko. Ang pasilyo ay napakalinis at moderno, parang eksena sa isang science fiction movie. Pagdating namin sa immigration area, tuluyan kaming napipi. Isang higanteng 3D LED screen ang nagpapalabas ng mga larawan bilang pagbati sa amin na tila lumulutang sa gitna ng hangin sa kisame. Isang contemporary Filipino ethnic music ang maririnig. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin, at sa lahat ng dako ay may malalaking screen na nagpapakita ng magagandang tanawin ng Pilipinas sa napakalinaw na 4K resolution. Grabe, mas maganda pa to sa Heathrow, mahinang sabi ng isa. Walang tumutol, dahil iyon ang totoo. Ang mas nakakagulat ay ang proseso ng imigrasyon. Handa na kami sa mahabang pila, ngunit isang security officer ang lumapit at nagsalita sa perpektong British English. Hello, students. For tour groups, you may use the automated immigration gates. Automated gates? Nag-aalangan kaming sumunod at muling namangha. Kailangan lang ilagay ang pasaporte sa scanner at tumingin sa camera. At natapos na namin ang proseso sa loob ng wala pang 10 segundo. Walang pila, walang paghihintay. Paano nangyari to? Sa London, 2 oras ang aabutin para lang makalusot sa security, sabi ni Thomas. Habang tinitingnan ang kanyang pasaporte na hindi makapaniwala, ang selyo ng imigrasyon ng Pilipinas ay maayos na nakatatak. Papunta sa baggage claim area, muli kaming nagulat. Habang naglalakad kami sa travelator, mga augmented reality, AR, na araw, ang lumitaw sa sahig para gabayan kami. Tingnan niyo, robot! Sigaw ni William. Isang puting robot ang papalapit sa amin. Hello, welcome students from the United Kingdom. How may I help you? Sabi ng robot sa perpektong Ingles. Natulala kami at hindi makapagsalita. Your luggage is at conveyor belt number 3. Have a pleasant stay in the Philippines. Magalang na sabi ng robot bago umalis. Habang naghihintay ng bagahe, lumingon-lingon ako. Lahat ng staff ng airport ay gumagamit ng mga tablet. Mga automated na robot na panlinis ang tahimik na naglilinis ng sahig. Pagpasok sa banyo, automatikong bumubukas ang takip ng inidoro at standard na may bidet. Ito ba talaga ang Pilipinas na alam namin? Nagsimulang maguluhan ang aking mga kaibigan dahil ito ay ganap na kabaligtaran sa imahe ng isang atrasadong paliparan sa aming isipan. Nang makalabas kami sa customs, isang grupo ng mga taong kasing edad namin ang naghihintay. Hello. We are delighted to welcome the students from Wellington Academy. Ang babaeng nasa unahan ay bumati sa amin sa Ingles na may maningning na ngiti. My name is Maria Santos, a grade 12 student from Tala International High School. I will be your guide for the entire week. Ang Ingles ni Maria ay napaka-fluent. Ang kanyang accent ay perpekto. Kamusta ang airport?
Ang NAIA ay binoto bilang isa sa mga most improved airports sa mundo noong nakaraang taon. Isa sa mga pinakamahusay na paliparan sa mundo? Nagkatinginan kami. Kami, na dating ipinagmamalaki na ang Heathrow ang pinakamahusay sa Europa, ay tila nagkamali. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malilinis na kalsada at organisadong sistema ng trapiko. Habang naghihintay ng bus, nagpost ako ng isang larawan sa Instagram. Just arrived. But is this really the Philippines? The airport is 100x better than London. Hindi nagtagal, bumuhos ang mga komento. Emily, stop joking. You're editing photos, right? No way. Ngunit ito pa lang ang simula. Ang pagkabigla na naghihintay sa amin sa daan patungo sa sentro ng lungsod ay mas malaki pa. Umalis ang bus sa NAIA patungo sa sentro ng Maynila. Maging ang bus na sumundo sa amin ay nakakamangha. Bawat upuan ay may sariling screen, USB charging port, at libreng Wi-Fi. School bus ba talaga to? Tanong ni Clement na puno ng pagtataka. Sa Britanya, kahit ang official vehicle ng mayor ay hindi ganito kaluho. Ngumiti si Maria. Opo, ito ang bus ng aming paaralan. Dito sa Pilipinas, medyo common na ang ganitong standard. Common standard? Hindi kami makapagsalita. Habang papalapit ang bus sa sentro, nagsimulang lumitaw ang mga skyscraper, matataas na gusali, malilinis na kalsada, maayos na trapiko ganap na kaiba sa London. Ang mga gusaling nakikita ninyo ay nasa Bonifacio Global City. Iyan ang simbolo ng modernong Maynila, buong pagmamalaking sabi ni Maria. Ang mga gusali ay nagniningning sa ilalim ng mga LED lights. Pagdating sa Tala International High School, muli kaming natulala. Ang campus ay parang isang contemporary art museum na may modernong disenyo ng salamin at bakal at malawak na damuhan. May swimming pool pa! Sigaw ni William. Announce campus na mahabulatan na lang kula. Oo, mayroon kaming indoor pool, gym, library, at kumpletong science labs. At may 3 cafeteria din kami, paliwanag ni Maria. Ang aming paaralan ay kilala rin sa pagkakaroon ng pinakamahusay na pasilidad sa Britanya, ngunit kumpara dito, mukha itong luma. Pagpasok sa auditorium, mga 200 na Pilipinong mag-aaral ang naghihintay sa amin. Lahat sila ay nakasuot ng maayos na uniforme, at maging ang uniforme ay mukhang moderno. Hello and welcome! Sabay-sabay na bati ng mga Pilipinong mag-aaral sa Ingles. Ang kanilang accent ay malinaw na nakakagulat. Nagsimula ang welcome ceremony. Naghanda ang mga Pilipinong mag-aaral ng mga espesyal na pagtatanghal. Una ay isang choir na kumanta ng isang classic British song. Kinanta nila ang Hey Jude ng The Beatles ng perpekto. Ang sumunod na palabas ay mas nakakamangha pa. Isang pagsasanib ng tradisyonal na sayaw na tinikling at modernong hip-hop. Sa background ay isang hologram ng Big Ben na nagsasalitan sa mga sinaunang arkitektura ng Pilipinas. Ang galing! Gawa ba talaga to ng mga high school students? Bulong ni Thomas sa tabi ko. Pagkatapos ng seremonya, ipinares kami sa mga Pilipinong body. Napares ako kay Maria. Hi Emily, nice to meet you. I hope you'll enjoy your week with us. Napakabait ni Maria. Inilibot niya ako sa paaralan, at lahat ng nakita ko ay kamangha-mangha. Ito ang aming library. Pagpasok ko, halos mapigil ko ang aking hininga. Ito ay isang malaking espasyo na kasing taas ng 3 palapag na gusali na may 10,000 libro at hindi mabilang na mga pinakabagong computer at tablet. Pwedeng gamitin ng mga estudyante, 24,007. Kapag exam season, maraming nag-aaral dito magdamag. DUA 497? Sa London, imposible iyon. At ito naman ang aming AI classroom. Sa lugar na dinala ako ni Maria, may mga estudyanteng nag-aaral kasama ang isang AI tutor, isang personalized na sistema ng pag-aaral. Sinusuri ng AI ang learning style ng bawat isa at nagbibigay ng pinakaangkop na curriculum na nagpapataas ng learning efficiency. Naisip ko, high school ba talaga to? Ang aming paaralan ay mayroon lamang maipagmamalaking kasaysayan, ngunit ang aming mga pamamaraan sa pagtuturo ay naiwan pa rin sa ika-19 na siglo.
Pagsapit ng tanghalian, pumunta kami sa cafeteria at muling nagulat. Buffet? Oo, may Filipino, Western, Chinese, at Italian food. Lahat ay niluto ng mga professional chef. Ang kalidad ng pagkain ay kamangha-mangha. Ngunit ang presyo ay mas nakakamangha. Lahat libre? Oo, sagot na ng school. Kasama na sa tuition fee. Sa Britanya, ang lunch money pa lang ay mahigit £200 na sa isang buwan at kilala pa itong hindi masarap. Habang kumakain, nakipag-usap kami sa mga Pilipinong mag-aaral at nagulat nang malaman na karamihan sa kanila ay nakakapagsalita ng higit sa 2 wika. Nagsasalita ako ng English, Filipino, Mandarin, at kaunting Spanish, sabi ng isang estudyante na parang natural lang, na nagparamdam sa amin na kami ay napag-iwanan na. Kami, na nagsasalita lamang ng Ingles at Pranses, ay biglang naging mga luma. Sa hapon, nag-observe kami sa isang klase sa math. Ang mga estudyante ay gumagamit ng mga tablet para mag-drawing ng 3D graphs at mag-solve ng calculus problems. High school level ba to? Si James, ang pinakamagaling sa math sa aming paaralan, ay natulala. Ang problemang sinasagutan ng mga Pilipinong mag-aaral ay katumbas ng aming first-year university level. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang pag-uugali sa pag-aaral. Walang nag-iingay, lahat ay nakatuon. Aktibong nagtatanong at nakikipagtalakayan sa napakataas na antas. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Maria, "Kamusta ang mga paaralan sa Britanya, Emily?" Nahiya akong sumagot ng totoo. Kumpara sa reputasyon nito, ang aming paaralan ay may luma ng pasilidad at pamamaraan sa pagtuturo. May mahaba kaming kasaysayan. Iyon lang ang maipagmamalaki namin. Pagkatapos ng klase, naghanda ang mga Pilipinong kaibigan ng isang welcome party. Ang sports gymnasium ay ginawang isang party venue na may DJ at professional lighting system. Gawa rin ba to ng mga estudyante? Oo. Ang Audiovisual Club at Events Club ng aming paaralan ang gumawa niyan. Napakasaya ng party. Ang P-pop music ay isinalit sa British pop at tinuruan kami ng mga Pilipinong kaibigan ng mga nauusong sayaw. 10 ng gabi, natapos ang party. Papunta sa dormitoryo, hindi kami makapagsalita. Hindi ito ang Pilipinas na alam natin, bulong ni Thomas. Mas nauuna sila sa atin. Maging si William ay sumang-ayon. Nag-post ako ng mga larawan mula sa araw na iyon sa Instagram. Ang mga kaibigan sa Britanya ay nag-react. High school ba talaga yan sa Pilipinas? Mas maganda pa sa school natin ng 100 beses. Emily, dyan ka na lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nalaman namin kung gaano kami kayabang at kahangal. At ito pa lang ang simula. Ang mga pagkabigla na haharapin pa namin ay mas malaki pa. Kinagabihan, may isang espesyal na alok ang aming mga Pilipinong kaibigan. Mamayang gabi, mamasyal tayo sa Bonifacio High Street, okay? Tuwing Biyernes ng gabi, maraming magagandang nangyayari doon. Sa Britanya, ang paglabas ng mga estudyante ng mag-isa sa gabi ay hindi maisip, lalo na para sa mga babae, dahil mapanganib ang London pagkalipas ng 9 p.m. Ligtas bang lumabas sa gabi? Nag-aalala kong tanong. Tumawa ng malakas si Maria. Oo naman. Ligtas hanggang umaga, huwag kang mag-alala. Nag-aalangan kaming sumunod. Pagdating namin sa Bonifacio High Street ng 10 p.m., ang lugar ay tila mas masigla pa kaysa sa araw. Hindi ka panipaniwala, ito ba ang itsura ng sampe ng gabi? Ang mga kalye ay puno ng mga taong malayang naglalakad. Mga teenager, pamilya, turista at maging mga matatanda ay payapang namamasyal. Tingnan nyo, may street dance performance. Sigaw ni William. Isang grupo ng mga mananayaw ang nagpe-perform, pinalilibutan ng mga tao na pumapalakpak sa ritmo. Ang galing ng kanilang mga galaw. Nang matapos ang palabas, inilabas nila ang isang sombrero at kusang loob na naglagay ng pera ang mga tao. Hindi pwedeng gawin to sa Britanya, sabi ni James na may pait. Kung may street performance sa London, magtitipon ang mga magnanakaw. Habang naglalakad, nakakita kami ng isang nakakagulat na tanawin. Isang babae ang nag-i-jogging mag-isa ng 11 ng gabi. Nag-i-jogging siyang mag-isa, normal lang yan sa Pilipinas.
Kung pupunta ka sa parke, makikita mong may mga taong nag-e-jogging hanggang madaling araw. Hindi ka panipaniwala. Sa London kahit sa umaga, mapanganib mag-jogging mag-isa. Pumasok kami sa isang sikat na restaurant. Puno ito ng mga customer. At ang mga staff ay napakabait. Bukas po ba kayo 24 hours? Hindi po, bukas kami hanggang 4 a.m. Sa weekends, hanggang 5 a.m. Hanggang 4 a.m. Sa Britanya, karamihan sa mga restaurant ay sarado na ng 10 p.m. Habang kumakain, tumingin kami sa labas. May mga pulis na nagpapatrolya, ngunit hindi sila armado ng baril. Hindi ba nagdadala ng baril ang mga pulis sa Pilipinas? Kung walang espesyal na kaso, hindi kailangan. Ligtas naman dito, sa Britanya, normal na makakita ng mga pulis na may dala-dalang automatic rifles. Ngunit dito, nakikipag-usap at nakikipagtawanan pa sila sa mga tao. Pag-alis sa restaurant, isa pang nakakagulat na bagay ang aming nakita. Tingnan niyo yung grupo ng mga babae. Turo ni Clement sa isang grupo ng mga estudyanteng babae na masayang nagtatawanan. Nakasuot sila ng maiikling palda at magandang make-up, ngunit walang nanggugulo o naninitsit sa kanila. Ito ay isang tanawin na hindi mo makikita sa Britanya, sabi ni William na may inggit. Oo nga, sa London, kung ang isang babae ay maganda ang ayos at lalabas sa gabi, halos 100% ang tsansang maharas siya. Dinala kami ni Maria sa isang Pito 11. Ang galing ng mga convenience store sa Pilipinas, lahat nandito. Pagpasok namin, para itong isang maliit na supermarket, may mga packed meals, sandwich, toiletries, cosmetics, at kahit underwear ay binebenta. Tingnan nyo, may alak din, sabi ni Thomas. Mayroon ding shelf na may iba't ibang brand ng French wine. Dito, pwede ka ring magpadala ng package at magbayad ng bills. Dagdag ni Maria. Ano? Sa convenience store? Sa Britanya, kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar para gawin ang mga iyon. Ngunit dito, lahat ay pwedeng gawin sa isang lugar. Sa cashier, muli kaming nagulat. Kinausap kami ng staff sa perpektong Ingles. Karamihan sa mga part-time staff dito ay nakakapagsalita ng Ingles dahil maraming turista, paliwanag ni Maria. Samantala, sa Britanya, maraming regular na staff ang hindi man lang marunong mag-Ingles. Umalis kami sa tindahan at naglakad pa. Kahit malapit ng maghating gabi, ang mga kalsada ay masigla pa rin. Tingnan nyo yung mga food delivery riders, sabi ng isa. Daan-daang motorsiklo ng GrabFood at Foodpanda ang abala sa paghahatid. Sa Pilipinas, kahit 3 a.m., pwede kang umorder ng milk tea, sabi ni Maria. 3 a.m.? Oo, sa mga delivery apps, maraming restaurant ang bukas, 24,007. Sinubukan naming buksan ang GrabFood app. Daan-daang restaurant ang bukas, at karamihan ay nagsasabing kayang i-deliver sa loob ng 30 minuto. Paraiso to, sabi ni James, na mahilig sa pizza. Nang dumaan kami sa isang entertainment district, muli kaming nagulat. Ang mga tao ay pumipila ng maayos sa mga bar, walang gulo o ingay. Medyo strikto ang mga bar dito. Kung sino man ang gumawa ng gulo, agad na ilalabas. Samantala, sa mga pub sa Britanya, halos gabi-gabi ay may away na kailangan pang awatin ng pulis. 1 a.m., nagpasya kaming bumalik sa dormitoryo. Nang tatawag na sana kami ng taxi, pinigilan kami ni Maria. Mag-MRT na lang tayo. Bukas pa yan. MRT ng 1 a.m.? Ang MRT ng Maynila ay umaandar hanggang hating gabi, habang sa London ay sarado na ng 12 a. Ang istasyon ay malinis at maliwanag. May ilang lasing, ngunit tahimik lang silang natutulog at hindi nanggugulo. Isang tanawin na hindi maisip sa London Underground, kung saan kahit sa umaga ay puno ng mga masasamang loob at mas mapanganib pa sa gabi. Pagbalik sa dormitoryo, pinag-usapan namin ang aming mga nakita. Ito ang tunay na kalayaan, sabi ni William. Ang makapaglakad sa kalye sa gabi ng walang takot. Iyon ang kalayaan. Lahat ay sumang-ayon. Nakahiga ako sa kama at nag-isip. Ang Britanya na ipinagmamalaki naming isang developed na bansa. Ngunit kung ang mga mamamayan nito ay hindi malayang makagalaw sa gabi, ito ba talaga ay isang developed na bansa? Ipinapakita sa amin ng Pilipinas kung ano talaga ang isang tunay na developed na bansa. Sabado ng umaga,
Iminungkahi ni Maria ang isang espesyal na karanasan. Ngayon, subukan nating mamuhay. Bilang isang Pilipino sa isang araw, agad kaming sumang-ayon. Ngunit ang unang pagkabigla ay dumating agad sa umaga. Mag-almusal tayo sa coffee shop, sabi ni Maria, sabay kuha ng kanyang telepono at ilang pindot. Okay na. Na-order ko na. Pagdating natin doon, handa na ang pagkain. Ha? Pwedeng mag-order ng maaga? Oo, mobile order ang tawag dito. Hindi na kailangang pumila, napaka-convenient. Pagdating sa coffee shop, totoo nga, handa na ang aming mga inumin at tinapay na may nakasulat na pangalan namin. Ang bayad ay tapos na rin sa pamamagitan ng app. Wow, this is the future, sabi ni Clement. Sa London, halos 20 minuto kang maghihintay para lang sa isang tasa ng kape. Pag-alis sa coffee shop, muling tumingin si Maria sa kanyang telepono. Darating na ang bus sa loob ng 2 minuto. Bilis! Paano mo nalaman? May bus map app na nagpapakita ng lokasyon ng bus in real time. At dumating nga ang bus eksaktong 2 minuto pagkatapos. Nagkatinginan kami sa pagkamangha. Pagsakay sa bus, muli kaming nagulat. Itinapik lang ni Maria ang kanyang telepono sa scanner. Isang beep ang tumunog at tapos na ang bayad. Hindi na kailangan ng travel card. Lahat ay nasa telepono na. Credit card, travel card, kahit national ID. Sa loob ng bus, lahat ng pasahero ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Ipinaliwanag ni Maria na marahil ay nanonood sila ng YouTube o nagbabasa ng webtoons sa mga app. May libreng Wi-Fi sa bus. Wi-Fi sa pampublikong bus? Sa London, kahit ang Wi-Fi sa mga mamahaling hotel ay mabagal. Ang aming destinasyon ay isang malaking supermarket. Sa pasukan pa lang, nakakita kami ng isang kakaibang bagay. Ano to? Isang smart cart. Kapag naglagay ka ng item, automatiko nitong kinukuwenta ang presyo. May screen sa cart. Nang iscan namin ang barcode, automatikong lumabas ang presyo at kaya rin nitong ituro ang lokasyon ng produkto. Sinubukan ni Maria na hanapin ang instant noodles. Isang mapa ang lumitaw at itinuro ang eksaktong lokasyon nito. Habang namimili, muli kaming nagulat. Mayroong 12 self-checkout counters. Karamihan sa mga tao ay ito ang ginagamit, hindi na kailangang pumila sa cashier. Sinubukan namin itong gamitin at napakadali lang. Itulak lang ang cart. Automatikong kukunin ng makina ang total at bayaran gamit ang card o telepono. Sa Britanya, 30 minuto ang aabutin para lang sa pagpila sa bayaran, buntong hininga ni Thomas. Sa tanghalian, pumunta kami sa isang restaurant na inirekomenda ni Maria, ngunit sa labas ay nag-scan lang siya ng isang QR code. Nag-reserve na ako ng number. Mga 20 minuto pa, may text na darating. Hindi na natin kailangang maghintay dito. Naglakad-lakad kami at bumalik nang matanggap ang text. Isang mesa ang handa na para sa amin. Ang menu ay espesyal din. Isang tablet ang nagpapakita ng detalyadong impormasyon tungkol sa pagkain, kasama na ang mga posibleng allergens. Mayroon ding English menu na sumusuporta sa 10 wika. Ang pag-order at pagbabayad ay ginawa ng direkta sa mesa gamit ang tablet. Pagkatapos kumain, nagpasya kaming pumunta sa ospital dahil biglang sumakit ang ulo ni William. Sabado, bukas ba ang ospital? Ang emergency room ay bukas 24,007 at maraming international general hospitals ang bukas tuwing weekend. Pagdating sa ospital, muli kaming nagulat. Kailangan lang input ang mga sintomas sa isang automated kiosk at tapos na ang registration. Ang inaasahang oras ng paghihintay ay 15 minuto. 15 minuto? Talaga? Sa London, kung pupunta ka sa emergency room, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 4 na oras. At pagkalipas ng 15 minuto, talagang nakapasok si William para magpatingin. Ipinaliwanag ng doktor sa Ingles ang lahat ng mabuti at nagreseta ng gamot. Magkano po ang babayaran? Mga AI 1,500, katumbas ng bilin ang £5. 25 pounds? Sa Britanya, ang emergency fee sa weekend ay tiyak na higit sa £200. Ang pharmacy ay nasa tabi lang din. Ipinaliwanag ng pharmacist sa Ingles
kung paano gamitin ang gamot. Sa hapon, ipinakita sa amin ni Maria ang delivery culture ng Pilipinas. Pwede kang umorder ng kahit ano pagkain, gamit, kahit mga bagay mula sa convenience store. Nang buksan namin ang app, totoo ngang lahat ay naroon. Sinubukan ni Maria na umorder ng isang ice cream. Ang inaasahang oras ng paghahatid ay 12 minuto. At pagkalipas ng 12 minuto, dumating ang ice cream, matigas pa at perpekto. Bakit ang bilis? Mula lang sa isang malapit na 7-Eleven, quick commerce ang tawag dyan. Sa gabi, dinala kami sa isang lugar na tinatawag na esports arena. Pagpasok namin, napanganga kami. Gaming place to? Daan-daang high-spec computers ang maayos na nakahanay. Bawat pwesto ay may mamahaling gaming chair at malaking monitor. Mga 80 per hour, kaunting higit sa 1 pound. Higit sa 1 pound sa ganitong lugar. Ang mas nakakagulat ay pwede ka ring umorder ng pagkain dito. Umorder ka lang sa iyong pwesto at ihahatid ito sa iyo. Ginawang digital na ng Pilipinas ang lahat, sabi ni James. Sa huli, dinala kami ni Maria sa isang convenience store na walang staff, ngunit bukas, 20 aka, namintala, gumagamit ng facial recognition para makapasok. At kapag kumuha ka ng item, automatikong sisingilin ito sa iyong account. Walang nagnanakaw? Minomonitor ito ng mga security camera at AI. Halos zero ang crime rate. Pabalik sa dormitoryo, hindi kami makapagsalita. Ito ba ang araw-araw na buhay nila? Para tayong nabubuhay pa rin sa 20th century. Ang sinabi ni William ay sinang-ayunan ng lahat. Isinulat ko sa aking diary. Ang nakita ko ngayon ay hindi lang teknolohiya, kundi isang social system na inuuna ang kaginhawahan ng mga mamamayan. Ang Britanya ay palaging nagdadahilan tungkol sa tradisyon habang tinatanggap ang abala. Bukas, pupunta tayo sa Manila Bay, sabi ni Maria. May espesyal na naghihintay. Hindi ko alam kung ano pang pagkabigla ang darating. Linggo ng gabi, nagtungo kami sa pampang ng Manila Bay dahil sabi ni Maria ay may espesyal na kaganapan. Sa Baywalk, magkakaroon ng drone light show. Tuwing weekend mayroon yan, napakaganda. Pagdating doon, puno na ng tao ang parke. Mga pamilya, magkasintahan, grupo ng magkakaibigan. Ang kapaligiran ay parang isang piyesta. Maraming nakalatag ng banig para magpiknik, may nag-o-order ng fried chicken, may nagbibisikleta, may convenience store din. Ang pagkakaroon ng convenience store sa tabi mismo ng dagat ay nakakagulat. Ang mga banyo ay malinis at marami. Naglatag kami ng banig at umupo. Gumamit si Maria ng app para umorder ng fried chicken. Ang pagkain ng fried chicken sa tabi ng Manila Bay ay isang kultura ng mga Pilipino. Nagde-deliver hanggang dito sa Pampang? Oo, ipin mo lang ang tamang lokasyon at hahanapin tayo ng rider. Makalipas ang 20 minuto, isang GrabFood rider ang nagdala ng mainit na fried chicken at malamig na beer. Paraiso talaga to, sabi ni Thomas. Ang River Thames sa London ay puno ng basura at mga homeless. Imposibleng mangyari ang ganitong tanawin. Nang lumubog ang araw, lumitaw ang mga ilaw ng gabi ng Maynila. Ang mga LED lights sa mga tulay at ang liwanag mula sa mga skyscraper ay kumikinang. Wow! Ang ganda! Sabi ni William. Maganda rin ang gabi sa London, pero mas buhay ang pakiramdam ng Maynila. Sa wakas, nagsimula ang drone show. Daan-daang drone ang lumipad sa kalangitan at bumuo ng iba't ibang hugis. Tingnan nyo, Big Ben! Ang mga drone ay talagang bumuo ng hugis ng Big Ben. Marahil ay isang espesyal na regalo para sa amin. Pagkatapos, nagbago ito at naging mga disenyo ng Pilipinas, mga salita at mga nakamamanghang imahe. Ang palabas, kasabay ng musika, ay talagang kahanga-hanga. Tuwing linggo ba ito ginagawa? Oo, at libre itong panoorin. Isang serbisyo para sa mga tao. Ang salitang libre ay muling nakagulat sa amin. Sa London, para manood ng ganitong kalaking palabas, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa £50. Masyado akong namangha sa palabas, kaya tumayo ako para kumuha ng video. At sa sandaling iyon, natapilok ako sa isang bagay at bumagsak. Aray, mabuti na lang at hindi ako masyadong nasaktan. Emily,
Yung salamin mo, sigaw ni William. Nang pulutin ko ang aking salamin, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang aking Chanel frames na nagkakahalaga ng 300 pounds ay nabaluktot, isang gilid ng frame ay nabali, at isang lente ay natanggal. Naku, sira na! Sinubukan kong ibalik ang lente, ngunit baluktot na ang frame, hindi na magawa. Malabo ang aking paningin, 90 grado, at may astigmatism pa. Kung walang salamin, wala akong makita ng malinaw na higit sa 1 metro ang layo. Paano na to? Lahat ng nasa harapan ko ay malabo, kahit ang mga mukha ng aking mga kaibigan ay hindi ko makita. Ang reserbang salamin ko ay nasa hotel, ngunit iyon ay mula pa 2 taon na ang nakalipas. Hindi na tama ang grado. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. 3 araw pa. Paano ako makakapamasyal ng walang salamin? Bumalik muna tayo sa hotel, sabi ni James, habang inaalalayan ako, ngunit bawat hakbang ay nakakatakot. Hindi ko makita ang mga hagdan, hindi ko makilala ang mga tao. Lumapit si Maria. Emily, okay ka lang? Sira na ang salamin ko. Paano na to? Sa Britanya, aabutin ng hindi bababa sa 3 linggo para makagawa ng bagong salamin, lalo na sa grado ko. At sa sandaling iyon, ngumiti si Maria at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, gagawa tayo ng bago." Ha? Bukas ng umaga? Oo, sa Pilipinas, mga 30 minuto lang, tapos na ang salamin mo. Sa sandaling iyon, akala ko nagbibiro si Maria. 40 minuto? Posible ba yon? Oo naman. Kakagawa lang ng kaibigan ko last week, 30 minuto lang nakuha na niya. Ang ibang Pilipinong estudyante ay tumango rin. Oo, mga 15 to 30 minutes lang, kung rush. Kahit 10 minutes kaya, hindi ako makapaniwala dahil imposible iyon sa Britanya. Pero malabo talaga ang mata ko. Ay nandaan na may astigmatism. Normal lang yan dito. Huwag kang mag-alala. Normal? Sa Britanya. Itinuturing itong isang espesyal na kaso, pero linggo ngayon. Bukas ba ang mga optical shop? Nag-aalalang tanong ni William. Oo naman. Karamihan sa mga tindahan ay bukas ng 10 a.m. Marami ring bukas tuwing linggo. Totoo ba ito? Sa Britanya, kahit mga panaderya ay sarado tuwing linggo. Ang daan pabalik sa hotel ay mahirap. Dahil sa malabong paningin, kailangan kong umasa sa aking mga kaibigan. 3 minuto, may salamin na? Talaga? Hindi pa rin makapaniwala si Thomas. Mukhang mahirap paniwalaan. Pero tiwala si Maria. Bukas malalaman ninyo. Ang mga optical shop sa Pilipinas ay iba sa lahat ng lugar, sabi ni Maria. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang aking reserbang salamin at isinuot, ngunit dahil mali ang grado, sumakit ang ulo ko. Magkakaroon ba talaga ako ng bagong salamin sa loob ng 30 minuto bukas? At magkano kaya? Ang Chanel frame pa lang ay 300 pounds na. Kung kasama ang lente, baka higit sa 500 pounds. Ang mga ilaw ng gabi ng Maynila sa labas ng bintana ay malabo. Bukas, makikita ko na ba ulit ng malinaw ang mundo? Lunes ng umaga, nagising ako na masakit ang ulo dahil sa reserbang salamin na hindi akma. Emily, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni William. Ang sakit ng ulo ko. Grado ko to 2 taon na ang nakalipas. Pagbaba para mag-almusal. Nahirapan ako dahil hindi ko makita ng maayos ang pagkain. Hindi ko man lang alam kung ano ang kinukuha ko. 9 a.m. Naghihintay na si Maria sa lobby. Good morning. Ready ka na bang gumawa ng salamin? Talaga bang posible? 30 minuto lang? Tanong ko ulit. Hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Maria. May kilala akong shop malapit sa Quiapo. Magaling at mabilis gumawa. Nagpa siya ang buong grupo na sumama dahil lahat ay curious. Sumakay kami ng tren papuntang Quiapo at itinuro ni Maria ang isang gusali. Nasa 2nd floor yan. Isang ordinaryong commercial building. Pag-akyat sa 2nd floor, nakita namin ang isang optical shop na nagngangalang Quiapo Optical Express. Pagpasok namin, muli kaming namangha. Optical shop ba to?
Ang tindahan ay malawak at maganda, na may higit sa 3,000 na modelo ng frames na nakadisplay at maraming staff. Welcome po, bati ng isang staff na may ngiti. Ipinaliwanag ni Maria ang sitwasyon. Kaibigan ko po galing Britanya, nasira ang salamin niya at kailangan ng madalian. Humarap sa akin ang staff at nagtanong sa Ingles, "Do you have your prescription with you?" "Wala po, nasa Britanya." "No problem, we can check your eyes right here. It will only take about 10 minutes." 10 minuto para magpatingin ng mata? Sa Britanya, ang pag-schedule pa lang ng appointment sa ophthalmologist ay inaabot ng 1 buwan. Dinala ako sa isang examination room na puno ng mga modernong kagamitan. "Let's do a preliminary check with this autorefractor." Inilapit ko ang aking mukha sa makina. Pagkalipas ng 10 segundo, lumabas ang mga numero. 6.25, with astigmatism of 1.5. "Now let's do a more precise check." Napakagaling ng technician. Palit siya ng palit ng mga lente at tinatanong ako, "Is this clearer? Or this one?" Sa loob lamang ng 5 minuto, nahanap niya ang perpektong grado para sa akin. "Done. You can now choose your frames." Nakatayo sa harap ng libu-libong frames, nag-aalangan ako. "Magkano po kaya?" Ang frames po ay nagsisimula sa 11,000 talas. Ang lente para sa grado ninyo ay 11,500. Sandali. Nagkalkula ako sa isip ko. 2,000 plus 2,500, ako 4,500. Katumbas lamang iyon ng 65 pounds. Opo, kung pipili kayo ng medyo mas magandang frame, mga 50 po. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa Britanya, kung gagawa ako ng salamin sa grado ko, hindi bababa sa 500 pounds. 65 pounds, talaga po? Ang mga kaibigan ko sa tabi ay nabigla rin. "Imposible! Sa London, kailangan mong dagdagan ng 1 zero yan." Ngumiti ang staff. "Hindi po mahal ang salamin dito sa Pilipinas. Mataas po kasi ang kompetisyon." Nanginginig kong pinili ang isang itim na plastic frame na kasing ganda ng Chanel. "Ito na po. Maganda po ang pinili nyo. Please wait for about 20 minutes. 20 minutes? Opo, para ikat at i-fit ang lente." Pumasok ang staff sa isang technical room. Nakikita namin ang proseso sa likod ng isang salamin. "Tingnan nyo." Kinakaskas na niya. "Yung lente," sabi ni James. Ang technician ay bihasang gumagamit ng makina. Pagkatapos ay pinakinis ito at inilagay sa frame. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Maria, maraming optical shop sa Pilipinas. Mataas ang kompetisyon kaya kung hindi ka mabilis at mura, hindi ka magtatagal, mga 15 minuto ang lumipas, lumabas ang staff. "Malapit na po, tapos na po. Pakitry." Nanginginig kong kinuha ang salamin at isinuot. Agad-agad, luminaw ang mundo. Oh my God, ang linaw. Nakakagulat ang linaw. Ang mga mukha ng aking mga kaibigan, ang tanawin sa labas, ang maliliit na letra lahat ay perpekto. Ito ba ang salaming ginawa sa loob ng 15 minuto? Maingat pang inayos ng staff ang frame para magkasya sa aking mukha, inayos ang likod ng tainga at ilong hanggang sa maging perpekto. "May nararamdaman po ba kayong discomfort?" "Wala po." Perpekto. Ito ay totoo. Mas komportable pa ang salaming ito kaysa sa salaming 1 buwan kong hinintay sa Britanya. Pagdating sa bayaran, nanginginig kong tinanong, "Magkano po lahat?" "Frame 2,000 lente." 2,500. "May student discount po kayo na 5,000. So 4,000 na lang po lahat. May student discount pa." "Opo, ipakita nyo lang po ang student ID ninyo." Hindi ako makapaniwala kaya tinanong ko ulit, 4,000 po talaga? Wala nang ibang babayaran?" "Opo, kasama na po lahat. Libre na rin po ang case at pamunas." Nanginginig kong inabot ang aking credit card. Ang halagang 4 aknabay, katumbas ng mga 60 pounds, ay nabayaran na. Lumapit ang aking mga kaibigan. "Emily, malinaw ba talaga?" "Oo, perpekto. 50 minuto. 60 pounds. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, nagsalita si Thomas. "Gusto ko ring gumawa." "Ako rin." "Ako rin."
Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lahat ay gustong gumawa ng salamin. Nagulat ang staff. Lahat po kayo gustong gumawa? Opo, pwede po ba? Pwede po. Pero kung sabay-sabay po, baka maghintay po kayo ng kaunti. At nagsimula ng pumila ang aking mga kaibigang nakasalamin. Tumawa si Maria at sinabing, "Ito ang Pilipinas. Mabilis. Tumpak." Suot ang bagong salamin, tumingin ako sa labas. Malinaw na nakikita ang mga matataas na gusali ng Maynila. Totoo ba ito? Ang isang bagay na imposible sa Britanya ay normal lang dito. At ito pa lang ang simula, dahil may mas malaki pang mangyayari. Paglabas ko na may perpektong bagong salamin, agad na tumakbo ang aking mga kaibigan. Natapos sa loob ng 15 minuto. Talaga? Patingin ng lente. Pinalibutan nila ako at sinuri ang aking salamin sa lahat ng anggulo. Ang nipis ng lente. Kung sa Britanya yan sagradong to, makapal yan, sabi ng isa. Ipinaliwanag ng staff. Gumagamit po kami ng high index 1.67 lens kaya manipis. Standard na po yan. Walang dagdag bayad. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Thomas ang kanyang salamin. Pwede po ba akong gumawa ngayon? Opo, sir. Pasok po muna kayo para sa eye check-up. Nagsimula na ang pangalawang tao na magpatingin. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si William habang hawak ang kanyang telepono. Guys, pwede ba akong mag-livestream sa Instagram? Humingi ng pahintulot si Maria sa staff at pumayag naman sila. Live from Manila. Getting glasses made in 15 minutes. Nang simulan ni William ang livestream, biglang dumami ang viewers. 100 viewers na. Emily, explain mo. Ipinaliwanag ko sa camera ang nangyari. Maaaring hindi ninyo paniwalaan. Pero kakatanggap ko lang ng bagong salamin sa loob ng 15 minuto sa halagang 15 pounds. Bumuhos ang mga komento na parang talon. Sinungaling! Staged yan! Imposible yan sa UK. Sakto namang natanggap ni Thomas ang kanyang salamin, ginawa sa loob ng 20 minuto. Perpekto! Totoo to! Sigaw ni Thomas sa camera. Umabot sa 300 viewers, kahit maaga pa noon sa Britanya. Nagsalita si James. Pwede po bang gumawa ng sunglasses na may grado? Opo, sir. Mga 30 minuto lang din po. Ngayon, ang buong optical shop ay puno na ng aming grupo. Tumawag sila ng dagdag na staff para tumulong. Si Clement ay nagsimulang gumawa ng salamin na may blue light filter. Si Sophie, isang fashion glasses. Tingnan nyo. Libo-libo ang frames. May Gucci at Chanel pa. Pero 3 beses na mas mura kaysa sa Britanya. Umabot sa 1,000 ang viewers ng livestream. Emily, nanonood si Mama. Pati mga kaeskwela natin nanonood. Ang mga komento ay lalong naging kamangha-mangha. Sabi ni Mama, pagawa mo raw siya at ipadala. Dapat sa Pilipinas na lang ang field trip ng school natin. Ang galing at nangyari ang hindi inaasahan. Maging ang mga kaibigan naming hindi nakasalamin ay nagsimula ng pumila. Gagawa ako ng fashion glasses. Ako rin! Sa ganitong presyo, pwedeng ipangregalo. Nagsimulang maguluhan ang mga staff. Ngayon lang po kami nagkaroon ng ganito karaming customer ng sabay-sabay. Pasensya na po sa abala. Okay lang po. Masaya po kami. Pero baka kailangan niyo pong maghintay ng kaunti. Kahit ganoon, napaka-professional pa rin nila. May nag-examine ng mata, may nag-assist sa pagpili ng frame, may nagkakat ng lente. Ang lahat ay nagtutulungan. 2 oras ang lumipas. Lahat kaming 30 ay may bago ng salamin. Kailangan nating kumuha ng group picture. Nagpakuha kami ng litrato, kasama ang mga staff ng optical shop. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Totoo po bang may mga estudyante mula Britanya dito? Nagsimula ng makipag-usap sa amin ang ibang customer. Nasa balita na kayo, British students amazed by super fast eyeglass service in the Philippines. Ang live stream ni William ay na-share na sa social media sa Pilipinas. Lumabas ang may-ari ng tindahan para magpasalamat. Salamat sa inyo. Sumikat ang aming tindahan. Kami po ang dapat magpasalamat. Nag-alok ang may-ari ng espesyal na diskwento, ngunit tumanggi kami dahil sobrang mura na.
Paglabas namin, lahat kami ay suot na ang aming bagong salamin. Pagbalik sa Britanya, kailangan nating ipagmayabang to. Hindi sila maniniwala. May video tayo bilang ebidensya. Ang livestream ni William ay umabot sa kabuuang 30,000 views sa loob ng 2 oras, naging isang malaking kaganapan sa mga high school students sa Britanya. Ngumiti si Maria at sinabing, "Ngayon, naiintindihan niyo na kung anong klaseng bansa ang Pilipinas?" "Oo, parang ibang mundo." Sakto namang tumunog ang telepono ko. Si Mama mula sa Britanya. "Emily, napanood ko yung video. Totoo bang ginawa ang salamin mo sa loob ng 15 minuto?" "Opo, Ma. Totoo po. 60 pounds lang. Hindi ka pani-paniwala." "Pwede mo bang igawa si Papa ng isa?" Nang araw na iyon, nag-order kami ng 20 pang salamin para sa aming mga pamilya at kaibigan. Pag-alis sa optical shop, naisip ko, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang may advanced na teknolohiya, kundi isang lugar kung saan lahat ay madaling makakuha ng teknolohiyang iyon ng mura. Ito ang tunay na developed na bansa, hindi ba? Ngunit hindi pa tapos ang aming kwento. Ang pangyayaring ito ay magdudulot pa ng mas malaking alon. Sa gabi, isang media company mula sa Britanya ang tumawag. "Pwede ba namin kayong interviewin bukas? Gusto naming gumawa ng balita tungkol sa inyong karanasan sa pagpapagawa ng salamin sa Pilipinas." Hindi namin inakala na ang aming munting karanasan ay magiging dahilan para mamangha ang buong Britanya. Kinabukasan ng umaga, nagkagulo sa lobby ng hotel. "Emily, lagot!" Tumakbo si William na dala ang kanyang telepono. "Papunta dito ang mga kaeskwela natin." "Ano?" Tiningnan ko ang screen. Sa group chat ng aming paaralan, sunod-sunod ang mga mensahe. "Papunta na ako para magpagawa ng salamin." "Ako rin." "Saan yung shop na yon?" Ang kwento ng aming pagpapagawa ng salamin ay kumalat na sa buong paaralan. 10 a.m. Nagsimula nang dumating ang mga estudyante mula sa aming paaralan. 60 pounds lang talaga? 15 minutes? Ang ganda ng nakita ko sa picture. Laming Dumbay. Aganta daat. Hindi nagtagal, mahigit 50 na estudyante na ang nagtipon. Narinig ko pati mga lower years papunta raw. Ang buong eskwelahan ay lumilipat na. Nagsimulang mag-alala si Maria. Ngunit huli na ang lahat. Naging isang malaking grupo kami na papunta sa optical shop. Pagdating doon, nagbago ang itsura ng mga staff. "Ah, yung grupo kahapon." "Opo, pero mas marami po kami ngayon." Nang lumingon sila, mahigit 100 na estudyante ang nakapila. Nagmamadaling lumabas ang may-ari. "Anong nangyayari dito?" Nang ipaliwanag ni Maria, nag-isip sandali ang may-ari at nagdesisyon. Tatawagin ko lahat ng staff ko at hihingi ako ng tulong sa ibang branches. Makalipas ang 30 minuto, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Dumating ang mga staff mula sa ibang branches at maging mga staff mula sa kalapit na optical shops ay tumulong. Ipapakita natin sa kanila ang galing ng optical industry ng Pilipinas. Nagsimulang magtrabaho ng buong puso ang mga staff. 3 examination rooms ang gumagana ng sabay-sabay. Ang mga makina ay walang tigil. Magbibigay kami ng number. Yung mga tapos na lang magpa-check up ang aakyat sa second floor para pumili ng frame. Ang sistema ay napaka-professional, parang isang ospital, ngunit may isang nakakatuwang pangyayari. "Reporter from the Times here. Can we have a quick interview?" Dumating na ang mga mamamahayag mula sa Britanya. Kasunod nila ang mga TV stations mula sa Pilipinas. Kami po mula sa ABS-CBN. "Pwede po ba kayong interviewin?" Ang mga mikropono ay nakatutok mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, ang optical shop ay napuno ng mga reporter at camera. Masayang sumasagot ang mga estudyante. Sa Britanya, 3 linggo ang hihintayin. Dito, 15 minuto lang, 10 beses na mas mura. Ang galing ng Pilipinas. Isang British reporter ang nagtanong, "Ano sa tingin ninyo ang sikreto ng Pilipinas?" Sumagot ako, "Ito ay ang kompetisyon at pagbabago. At ang pinakamahalaga, ang puso na laging iniisip ang customer." Habang nangyayari ito, tuloy-tuloy ang paggawa ng salamin. Number 53. Tapos na po ang salamin nyo. Bawat 15 minuto,
May isang bagong salamin na natatapos. Pagsapit ng tanghali, may nag-deliver ng pizza. Ang may-ari ang nag-order para sa lahat ng estudyante. Gutom na siguro kayo. Kain muna kayo. Mga 3 p.m., may tumawag mula sa isang opisyal ng British Department of Education sa pamamagitan ng aming headmaster. Totoo bang lahat ng estudyante ay nasa optical shop? May problema ba? Wala po, sir. Tila nararanasan nila ang tunay na kultura ng Pilipinas. Nang gabing iyon, 6 p.m., sa kabuuan, 150 na estudyante ang may bago ng salamin. Nang matanggap ng huling estudyante ang kanyang salamin, nagpalakpakan ang lahat, mukhang pagod ang mga staff, ngunit masaya. Kinuha ng may-ari ang mikropono. Ngayon ay isang espesyal na karanasan. Salamat sa lahat ng estudyante mula sa Britanya sa pagtulong sa amin na makita ang galing ng teknolohiya ng Pilipinas sa salamin. Nagpalakpakan kami bilang tugon. Thank you very much, sabi ng isang staff. Ang kinita namin ngayon ay katumbas ng isang buwan na kita. Nagtawanan ang lahat. Nang gabing iyon, laman kami ng balita sa Britanya. Students from prestigious British school amazed by Philippine optical technology. The 15-minute miracle, London students flocked to Manila for glasses. How did the Philippines do it? Ang reaksyon ng mga magulang ang pinaka-nakakagulat. Gusto rin nating magpagawa ng salamin sa Pilipinas. Bakit hindi tayo magbakasyon sa Maynila? Mula noon, isang maliit na trend ang nagsimula sa Britanya. Nagkaroon pa ng tour package na tinawag na Philippine Eyeglass Tour. Kinabukasan, nagtipon kami sa conference room para pag-usapan ang natitirang schedule. Sumali ang aming headmaster sa pamamagitan ng video call. Mga anak, ang nangyari kahapon ay naging isang malaking issue sa buong Britanya. Interesado rin ang Department of Education. Sir, mas marami pa po kaming naramdaman, sabi ko bilang kinatawan. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang inakala namin. Hindi, kami ang walang alam. Sunod-sunod na nagsalita ang iba kong kaibigan. Ang mga 20 convenience stores. Ang delivery service sa hating gabi. Ang kaligtasan sa gabi iyon ang tunay na kalidad ng buhay, hindi ba? Ang teknolohiya ay hindi para sa mga espesyal na tao lang, kundi para sa lahat. At ang pinaka-nakakagulat ay ang kanilang serbisyo sa mga tao. Natahimik sandali ang headmaster at nagtanong, "So, anong natutunan ninyo?" Nagtaas ng kamay si James. "Pagpapakumbaba, sir. Masyado kaming naging mayabang," dagdag ni William. Ang pagiging handa sa pagbabago. Marahil ay napag-iiwanan na ang Britanya dahil sa sobrang pagkapit sa nakaraan. Sa huli, sinabi ko, naiintindihan ko na kung ano ang isang tunay na developed na bansa. Hindi ito tungkol sa GDP o kasaysayan, kundi isang lugar kung saan ang mga mamamayan ay nabubuhay ng maginhawa at ligtas. Tumango ang headmaster. That's a wonderful conclusion. At iyan mismo ang dahilan kung bakit pinili ng Department of Education ang Pilipinas. Ang totoo, alam naming umunlad ng husto ang Pilipinas. Gusto naming makita ninyo ito mismo at maranasan ang pagkabiglang ito. Lahat kami ay hindi makapagsalita. Nang hapong iyon, pumunta kami sa paaralan ni Maria sa huling pagkakataon para magpaalam. Nagpalitan kami ng mga regalo, nagbigay kami ng alak at keso mula sa Britanya, at binigyan nila kami ng mga regalong gawang Pinoy. Binigyan ako ni Maria ng isang espesyal na regalo. Ito ay isang pamunas ng salamin na may tradisyonal na disenyo ng Pilipinas. Salamat, Ate Emily. Kailangan mong bumalik, ha? Naluha ako. Isang linggo na ang nakalipas, ito ang bansang minamaliit namin. Ngayon, ito ang bansang mahal namin. Sa bus papuntang airport, lahat ay tahimik, abala sa sariling pag-iisip. Ayoko nang bumalik sa London. Bulong ng isa. Pagdating sa airport, isang nakakatuwang tanawin ang naghihintay. Sa isang sulok ng duty-free area, may isang express eyeglass counter. Mayroon din sa airport. Hanggang sa huling sandali, ginulat kami ng Pilipinas. Bago sumakay sa eroplano, nagpakuha kami ng group picture. Lahat kami ay suot ang salaming gawa sa Pilipinas. Itatago ko ang salaming ito habang buhay. Hindi lang ito isang salamin,
ito ay simbolo ng aming pagkamulat. Lumipad ang eroplano, unti-unting nawala ang mga ilaw ng gabi ng Maynila. Paalam, Pilipinas. Babalik kami. Makalipas ang 12 oras. Pagbalik sa London, nagbago na kami. Paglabas pa lang ng airport, naramdaman namin ang pagkakaiba. Ang London ay luma at puno ng abala. Sirang escalator, mahinang wifi, maruming banyo. Ang mga bagay na normal sa amin, isang linggo na, ang nakalipas ay naging nakakainis na ngayon. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ko sa aking mga magulang ang tungkol sa Pilipinas. Ganoon ba kaunlad, anak? Opo. Kung hindi ninyo makikita mismo, hindi ninyo maiintindihan. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ang Pilipinas ay parang isang salamin para sa amin. Isang salamin na sumasalamin sa aming pagiging atrasado at mayabang, ngunit kasabay nito, isa rin itong pag-asa. Pag-asa na kung magsisikap kami, maaari rin kaming magbago. At nagpasya ako. Mag-aaral ako sa Pilipinas para matuto pa sa bansang nagturo sa akin kung ano ang isang tunay na developed na bansa. 6 na buwan ang lumipas, may maliliit na pagbabago na lumitaw sa Britanya. Pagkatapos ng insidente sa optical shop, isang 24-hour convenience store ang nagbukas sa London. Isa pa lang, pero simula na iyon. Ilang optical shops ang sumubok na bawasan ang oras ng paggawa ng salamin sa isang linggo. Sa aming paaralan, ang bilang ng mga estudyanteng gustong mag-aral ng Filipino ay tumaas ng 10 beses. Mahigit 15 estudyante ang gustong mag-aral sa mga unibersidad sa Pilipinas. Nag-apply ako sa isang unibersidad sa Metro Manila at natanggap na ako. Sa darating na taglagas, magsisimula ako ng bagong buhay doon. Si William ay nakakuha ng internship sa isang malaking tech company. Si James ay nagtayo ng isang club na nag-aaral tungkol sa mga tech companies ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa amin mismo. Natutunan namin ang pagpapakumbaba kapalit ng pagmamataas at isang bukas na puso kapalit ng pagkiling. Noong nakaraang linggo, nag-message sa akin si Maria. Ate Emily, see you this fall. Dadalhin kita sa maraming masasarap na kainan. Sumagot ako, oo naman. This time, ako naman ang makakaranas ng Pilipinas ng buo bilang isang estudyante. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng London ay maganda pa ring tulad ng dati, ngunit ngayon, iba na ang itsura nito. Nalaman kong ang mundo ay malawak at maraming dapat matutunan. At ang pinakamahalaga, ang isang tunay na developed na bansa ay isang bansang umiiral para sa kanyang mga mamamayan. Iyon ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas.